Life After Prison, by Silence You. Kabanata 2931 hanggang 2940. Tiningnan ni Severin ang 3,000 makapangyarihang prinsipyo na lumulutang sa ibabaw ng ilog ng panahon. Kumikinang ang kanyang mga mata sa tuwa. Kay ganda nito. Unti-unting damaloy ang 3,000 makapangyarihang prinsipyo patungo sa malayong mga hamog. Hindi mabilang na mga patakaran ang lumipad sa ibabaw ng ilog ng panahon, na parang gininto ang daan ng gininto ang liwanag. Ang matayog, malawak, at walang hanggan na aura na iyon ay tumama sa kaluluwa at naging imposible para sa sino man na lumaban. Labis ang tuwa at gulat ni Severin. Hindi ako makapaniwala na ang ilog ng panahon sa Inner World ay maaaring sumanib sa ilog ng panahon sa Blue Realm at maging isa sa mga distributaryo. Kay di inaasahang tuklas iyon. Ang kanyang panloob na mundo ay hindi pa totoong mundo sa ngayon. Bagamat mayroon itong kunwaring ilog ng panahon, ang 3,000 makapangyarihang prinsipyo ay hindi pa natatapos. Ang mga prinsipyong iyon ay mga buto pa rin. Kahit ang mga prinsipyong tulad ng swordsmanship, swerte, at space-time na mas praktikal na ginagamit ni Severin ay nasa yugto pa lamang ng dakilang tagumpay. Ngayong aksidenteng nabasag ng kunwaring ilog ng panahon sa kanyang panloob na mundo ang hadlang at nakakonekta kay Blue Realm, nagkaroon ng pagkakataon si Severin na makita ang totoong ilog ng panahon sa yugtong kalahating immortal. Ang ilog ng panahon ng isang maliit na libong mundo ay hindi kapani-pani, walang kahanga-hanga at dakila. Sa pagtingin pa lamang dito mula sa malayo, ang kapangyarihan ng panahon at ang kapangyarihan ng parusa na taglay nito ay napakalakas. Alam ni Severin na ito ang eksaktong pagkakataon para sa kanya upang umakyat sa immortalidad. Mabilis siyang umupo nang nakakross ang mga binti. Ang kanyang sinaunang espiritu ay nawala sa kawalan, pumasok sa noo, at sa panlabas na mundo sa pamamagitan ng pagsunod sa ilog ng panahon sa kanyang panloob na mundo. Nang tumayo si Severin sa tabi ng tunay na ilog ng panahon, ang napakalawak at magulong aura ay bumungad sa kanya. Nakaramdam siya ng labis na kagalakan, lalo na't nakatingin sa 3,000 makapangyarihang prinsipyo sa malapitan. Hindi nag-aksaya ng oras, mabilis niyang inilabas ang kanyang banal na pandama at maingat na pinagmasdan ang 3,000 makapangyarihang prinsipyo. Ito na, panahon na para sa kaliwanagan. Parang espongha, baliw niyang sinipsip ang bulaklak ng mga tuntuning nahuhulog mula sa sagradong pilosopiya sa paligid ng ilog ng panahon. Sa labas ng mundo, nakahinga ng maluwag sina Carson at Wallet nang makitang paalis na si Severin sa sinaunang yelo dahil palihim nila siyang pinoprotektahan. Gayunpaman, hindi iyon nagtagal bago nila napagtanto na may mali kay Severin. Nakatayo pa rin si Severin na parang isang estatwa. Kumunat ang noo ni Carson at mamulong. Ano na naman ang ginagawa niya? Sa nakalipas na 6 na buwan, sinundan ni na Carson at Wallet si Severin sa sinaunang icefield. Ito ay isang masakit na paglalakbay para sa kanilang dalawa. Ang sinaunang icefield ay isang forbidden zone of life ng Blue Realm, isang lugar na walang buhay, at ang gitnang lugar ay mahirap kahit para sa isang Supreme Paragon na dumaan. Gayunpaman, hindi nito napigilan si Severin. Nilagpasan niya ito nang walang sapin ang kanyang mga paa. Labis na nagdusa sina Carson at Wallet habang sumusunod kay Severin. Hindi nila mapunan ang kanilang mana nang maubos ito at kinailangan nilang maglakad ng naglalakad tulad ni Severin. Samantala, nakatanggap sila ng balita mula sa sekta sa nakalipas na 6 na buwan na ang Primordial Sacred Land ay nakipagdigma at 7 hanggang 8 skeleton monster ang lumitaw mula sa kung saan. Ang mga skeleton monster na iyon ay napakalakas. Kahit ang isang kalahating immortal ay hindi kayang talunin sila. Hindi nagtagal, nakatanggap sina Carson at Wallet ng balita na bumagsak na ang East Plain. Lahat ng nabubuhay na nilalang ay pinatay. Kaagad pagkatapos noon, sinalakay ang North Sea. Ang maswerteng gininto ang dragon ng Delhi ay malubhang nasugatan at kalahati ng chassis ang nasakop. Si Lumano, ang Royal Elder ng Delhi, ay muntik nang bumagsak sa level 9 Supreme Paragon mula sa pagiging kalahating immortal dahil sa pinsala ng gininto ang dragon. Namatay ang mga kalahating immortal ng Estrada Clan at ng Padilla Clan. Sina Gabriel at Lumano ay malubhang nasugatan. Muntik nang mapatay sa labanan ang mga elder mula sa Floating Light Sacred Land at Dark Light Sacred Land ng Midland. Kalahati ng Midland ay sinakop ng Anstora at ang mga nabubuhay na nilalang doon ay pinapatay din.
Nagpadala sina Adrian at Amethyst ng maraming mensahe kina Carson at Wallet dahil papalapit na ang labanan sa sekta. Tiniyak nila kina Carson at Wallet na huwag mag-alala tungkol sa labanan at mag-focus sa pagprotekta kay Severin. Kung wala ang mga mensaheng iyon, malamang ay iniwan na nina Carson at Wallet si Severin at sumama sa labanan sa Midland. Narinig ni Carson ang bulong-bulong na boses ni Wallet at tumingin siya upang makita si Severin. Sa sandaling iyon, hindi niya maiwasang makaramdam ng pagkabalisa. Gaano pa katagal maglalakad si Severin? Walang magawang bumuntong hininga si Carson. Habang nag-aalala siya, napansin niya ang isang mahiwagang kapangyarihang sumabog mula sa katawan ni Severin. Nabigla siya. Habang titingnan niya ng malapitan gamit ang kanyang banal na pandama, hindi mabilang na mga patakaran ang lumabas mula sa katawan ni Severin. Ang pulang prinsipyo ng apoy ay naglabas ng isang matayog na aura at nagliwanag sa kalangitan na 10,000 milya gamit ang mga pulang ulap. Ang prinsipyo ng tubig ay kulay turkesa. Basa ito tulad ng ulan at pinapanatiling basa ang hangin sa paligid ng 10,000 kalapitan. Ang mga elemento ng tubig ng espiritual na enerhiya ay nilikha at nilipol mula sa kawalan. Mga tuntunin ng 5 elemento, mga tuntunin ng pagkawasak, mga tuntunin ng paglikha, mga tuntunin ng espasyo, mga tuntunin ng oras, mga tuntunin ng kapangyarihan. Ang 3,000 makapangyarihang prinsipyo ay nagpalit sa banal na kadena at sumabog mula sa katawan ni Severin. Kumikinang ang mga ito sa kadakilaan na parang tumataas laban sa hangin. Nanlaki ang mga mata ni Carson at napasigaw ng hindi makapaniwala. Ito ba ang 3,000 makapangyarihang prinsipyo? Paano nangyari iyon? Imposibleng magtanim ng 3,000 ng sabay-sabay. Natulala si Wallet, hindi niya malaman kung nasa sabik ba siya o nabigla. Nanginginig din ang kanyang katawan. Ito ang unang pagkakataon na ipinakita ni Severin ang 3,000 makapangyarihang prinsipyo sa ibang tao. Ang kanyang sinaunang espiritu ay patuloy na nakaupo sa tabi ng ilog ng panahon, baliw na sinisipsip ang bulaklak ng mga patakaran, at pinagmamasdan ang 3,000 makapangyarihang prinsipyo sa maikling distansya na siya namang nagpalago sa mga prinsipyo sa kanyang panloob na mundo. Sa katunayan, si Severin lamang ang nakakamit ng tagumpay gamit ang pamamaraang ito. Karaniwan, ang isang celestial ay hindi makakakapasok sa kaliwanagan ng napakabilis kahit na tinitingnan niya ang 3,000 makapangyarihang prinsipyo. Tanging si Severin na bumuo ng panloob na mundo at nagukit ng mga buto ng mga patakaran ng 3,000 makapangyarihang prinsipyo ang makakamit nito. Ang pagkakaroon ng panloob na mundo ang siyang pinagbabatayan na kahulugan. Ang kunwaring ilog ng panahon sa panloob na mundo ay naging mas kakaiba. Nang ito ay aktibong nakaugnay sa ilog ng panahon sa labas ng mundo, nagawa ni Severin na sumanib at maging isa sa labas ng mundo. Bagamat pansamantala lamang ito, pinabilis nito ang bilis ng kaliwanagan at natapos sa loob ng ilang sandali. Panahon na para maging isang celestial. Nang bumalik ang sinaunang espiritu ni Severin mula sa ilog ng panahon, sinilip niya ang kanyang panloob na mundo gamit ang kanyang banal na pandama at natuklasan na may kakaiba sa panloob na mundo. Isang pagbabago na parang totoo pagkatapos maglakad sa nakalipas na 6 na buwan. At ito ay ang mga pagbabago ng kapangyarihan ng mga panuntunan ng langit at lupa. Sa sandaling iyon, ang kanyang panloob na mundo ay unti-unting nagiging isang maliit na libong mundo nang ang ilog ng panahon ay nagiging totoo at ang 3,000 makapangyarihang prinsipyo ay nakumpleto. Naramdaman ni Severin na ang kanyang katawan ay napuno ng napakalaking kapangyarihan, isang kapangyarihang higit pa sa kapangyarihan ng tao na siyang kapangyarihan ng mga patakaran. Naaalala ang sinabi sa kanya ng Green Emperor noon, ang isang celestial ay magkakaroon ng mga patakarang malalim na nakaugat sa kanyang katawan at may suporta ng langit at lupa. Nasa ganitong sitwasyon siya ngayon, hindi ba? Kaya, ito pala ang ibig sabihin ng pagiging isang tunay na celestial. Sige, matapos ang isang matinding ungol, ang kanyang katawan ay kumikinang sa nagniningning na liwanag. Lumitaw ang oras at espasyo bilang pundasyon ng mga prinsipyong nakaukit sa ibabaw ng katawan ni Severin. Ang dumadagandong na mana ay naging isang karagatan. Ang katawan ni Severin ay nasa kumpletong yugto na at nagsilbing isang bangkang tumatawid sa karagatan patungo sa kabilang dulo. Samantala, ang agos ng ilog ng panahon sa Blue Realm ay nagsimulang dumaloy ng mas mabilis na parang isang daluyong. Parang malapit na itong mabubuhay at makawala mula sa kanyang kapalaran.
Ang hindi pangkaraniwang pangyayari ay nakakuha ng atensyon ng mga Anstora na naghahanap sa pinagmulan ng mundo sa ilog ng panahon. Nanlaki ang kanyang mga mata at mukhang natakot. May isang taong umaabot sa kabilang panig at nagiging isang celestial. Nanginig ang ilog ng panahon. Nawalan ng liwanag ang araw at buwan at nagbago ang kulay ng kalangitan. Kumikinang ang 3,000 makapangyarihang prinsipyo sa liwanag. Pinuno ng lilang aura ang kawalan na parang ipinagdiriwang nito ang pagsilang ng isang bagong celestial. Ang enerhiya ng lupa at kalangitan ay naging banal na liwanag at nagliwanag sa ilog ng panahon. Tiningnan ni Anstora ang kumikinang na ilog. Biglang mabilis na umagos ang agos at may isang taong hindi malinaw na nakikita ni Anstora na sinusubukang tumawid sa ilog. Kalokohan. Sino ang nagiging celestial sa ganitong oras? Nagmura ang Anstora. Mabilis na bumalik sa kanyang katawan ang kanyang sinaunang espiritu. Iminulat niya ang kanyang mga mata at nakita ang langit na kumikinang sa makukulay na ilaw. May mga gininto ang lotus na lumilitaw mula sa lupa, mga gininto ang bulaklak na nalalaglag, at iba pang mga penomeno na tila bumaba sa mundo ang hari ng mga makalangit. Ang mukha ng Anstora ay naging malungkot at nakakatakot. Hindi namamalayan, mahigpit niyang kinuyam ang kanyang mga kamao, pinisil ang kanyang mga daliri, at nag-isip ng mabuti. Sino ang gustong sumire sa plano ko? Kahit na kasing lakas siya ng isang celestial, hindi niya makuha ang sagot mula sa hindi matatag na ilog ng panahon. Sa simula, naisip ni Anstora na dapat ay may sapat na oras para subukan niya dahil hindi ganoon kadali ang maging isang celestial kahit na ang Blue Realm ay nasa Golden Era. Nagulat si Anstora nang malaman niyang may isang taong malapit ng maging isang celestial ngayon. Tiyak na nag-ambala nito ang kanyang plano. Ayaw niya ng mga variable na lampas sa kanyang kontrol, lalo na kapag ang variable na iyon ay celestial. Ang isang celestial ay napakahirap patayin. Ang pagiging isang celestial ay nangangahulugan ng pagkontrol sa kahit isang prinsipyo. Ang kanyang katawan ay pinagsama sa mga panuntunan ng langit at lupa. Ang isang patak ng dugo mula sa celestial ay sapat na upang mapanatili siyang buhay sa loob ng maraming siglo. Kaya naman si Anstora na sumanib sa tunay na asensya at dugo ng Celestial Demon ay naging isang misteryosong kakaibang halimaw ay hindi maaaring patayin ng Green Emperor at kinailangang makulong sa Forbidden Zone of Life. Sa puntong iyon, ang mga mata ni Anstora ay kumikinang sa lamig. Ang kanyang maitim na mga mata ay tumingin sa kawalan na parang kaya niyang tumingin sa kabilang panig upang makita kung sino ang nagiging celestial. Gayunpaman, hindi ganoon kadali dahil sa 3,000 makapangyarihang prinsipyo at sa pagsabog ng mga panuntunan ng langit at lupa, ang tanging nakikita ng Anstora ay hamog. Iniwas niya ang kanyang tingin at patuloy na mukhang galit. Matapos muling suriin ang sitwasyon, siya ay napangisi. Naging celestial ang lalaking iyon. Hindi naman sa wala akong pagkakataong mapatay siya. Siguro kaya ko siyang lamunin, maging Lord of the Realm, at kontrolin ang Blue Realm. Pagkatapos, magkakaroon ako ng pagkakataong maging isang Immortal Emperor. Nang mapagdesisyonan niya iyon, nawala siya sa kanyang kinaroroonan. Habang dumadaan sa kawalan, dumiretso siya sa kalangitan na may walang kapintasang aura. Ang kanyang intensyon ay umakyat sa 9 na langit at maghintay upang makita kung saang bahagi ng lupain babagsak ang Celestial Tribulation. Hindi mapapansin ng mga ordinaryong cultivator ang panginginig na nangyayari sa River of Time. Gayunpaman, ang iba't ibang penomenong sumasakop sa kalangitan ay ikinagulat ni Blue Realm. Ang Grundy Uno Sacred Land sa Midland. Samantala, nanatili si Adrian sa panloob na bahagi ng sekta para sa kanyang paggaling. Bigla, tumangala siya sa kalangitan at nakita ang iba't ibang penomenong nangyayari sa kalangitan. Parang nagdiriwang ang langit at lupa ng isang bagay na masayang. Hindi mabilang na mga bulaklak ng mga patakaran ang nahulog mula sa kawalan. Kitang-kita ang mga prinsipyo. Ito ang unang pagkakataon na naramdaman ni Adrian na malapit siya sa langit at lupa. Matapos matigilan ng ilang sandali, bigla siyang may napagtanto at napabangon, sabay bulalas. May isang taong nagiging isang celestial. Samantala, si Jackson, ang Grand Priest ng Barbaro sa North Sea ay nakalutang sa kalangitan na may hindi makapaniwalang ekspresyon sa kanyang mukha. Patuloy na tumutugtog ang mga awiting pangrelihiyon sa templo sa West Region. Isang dalubhasang monghe ang nakaupo sa isang gininto ang lotus na may korona ng merito sa kanyang ulo.
Naramdaman ang mga pagbabagong nangyayari sa langit at lupa, itinigil niya ang kanyang pagtuturo. Sa isang kisap mata, kumislap siya at lumitaw sa siyam na langit. Nakita niya ang mga panuntunan ng langit at lupa sa kanyang harapan at bumulalas. May isang taong naging celestial. Nagsimula pa lang ang Golden Age. Sino ang naging celestial? Ang mga kalahating immortal sa Blue Realm ay kabilang sa mga nakaramdam ng pagkakaiba sa pagitan ng langit at lupa. Habang iniisip nila kung ano ang maaaring nagresulta sa fenomenong ito, biglang nagbago ang kulay ng langit at lupa. Isang nakakatakot na kapangyarihan ang nag-aalaga sa kalangitan, tulad ng Diyos na nabaliw at sumusugod. Samantala, si Severin ay nauunawaan ang 3,000 makapangyarihang prinsipyo at tumatawid sa ilog ng panahon. Pakiramdam niya ay nabaliw ang kanyang inner world dahil lumalawak ito sa napakabilis na bilis at hinihigop ang espiritual na enerhiya ng langit at lupa sa paligid niya. Literal itong lumalawak ng malawakan. Sa isang pag-iisip, ang lawak ng inner world ay lumawak ng mahigit 300,000 milya sa isang kisap mata. 100,000, 3,000,000 milya, 15,000,000 milya, 30,000,000 milya at patuloy pa rin itong lumalaki ng walang tigil. Hindi lamang lumaki ang laki ng lupa, kundi lumalaki rin ang bilang ng mga bituin sa kalangitan. Hindi nagtagal, ang mga bituin ay dahan-daang naging isang maliwanag na kalawakan. Sa sandaling umabot ang inner world ng 30,000,000 milya, naramdaman ni Severin na ang ilog ng panahon sa inner world ay literal na naging totoo. Ang aura na inilalabas mula sa ilog ng panahon ay walang kapantay at parang matanda na parang konektado sa magulong dagat mula pa noong sinaunang panahon. Ang pressure pa lamang ay nagpapabilis na sa tibok ng kanyang puso. Hindi pa kasama rito kung paano ang 3,000 makapangyarihang prinsipyo ay naging isang banal na tulay na may iba't ibang kulay nang maging totoo ang ilog ng panahon. Ang pinakamaliwanag na landas ng espasyo-oras at ang kapangyarihan ng espasyo at oras ay pinagsama-sama upang bumuo ng isang espesyal na kapangyarihan upang baguhin ang katawan ni Severin. Ang aura sa katawan ni Severin ay lalong lumakas habang nakaupo siyang nakakros ang mga binti. Ang kanyang katawan ay kumikinang sa gininto ang liwanag. Samantala, ang kanyang balat ay kasing puti ng nyebe. Ang kanyang mga kalamnan ay kasing lakas ng bakal. Ang bawat butas sa kanyang katawan ay naglalabas ng makukulay na banal na aura. Hindi mabilang na mga prinsipyo ang magkakaugnay sa kanyang katawan na nagpabaliw sa kanya sa pagsipsip ng lahat ng aura sa nakapalibot na kawalan. Isang sulyap mula sa malayo ay magmumukha siyang isang celestial na bumababa. Isa na makikita lamang mula sa malayo at hindi pinapayagang maging mapanghamak. Pagkalipas ng isang segundo, isang malakas na aura ang lumabas mula sa katawan ni Severin at ginulo ang langit at lupa sa paligid niya. Ilang libong milya ng langit at lupa ang sumuko sa kanya. Maging ang oras at espasyo ay nanginginig. Nanlamig ang mga anit ni Carson at Wallet. Kahit na kalahating immortal na sila, walang silbi ang kanilang mana. Isang sitwasyon kung saan pareho nilang naranasan sa unang pagkakataon. Ang 3,000 makapangyarihang prinsipyo ay patuloy na umikot kay Severin. Naramdaman ni Carson ang nakakatakot at nakamamatay na aura kay Severin at may napagtanto siya. Nanlaki ang kanyang bibig habang gulat na napasigaw. Nagiging celestial na ba si Severin ngayon? Napakaganda at hindi ka panipaniwala. Kung hindi nagiging isang celestial si Severin, bakit napakaraming fenomenong nangyayari? Habang silang dalawa ay gulat at tulala, ang langit at lupa ay nagbago ng kulay. Agad na natakpan ng mabibigat na ulap na tingga ang ilang libong milya ng kalangitan. Kumikislap ang kidlat at kulog. Isang nakakatakot na aura ang lumabas mula rito. Bagamat sina Carson at Wallet ay parehong kalahating immortal, nanigas ang kanilang mga balahibo. Nanginig ng husto ang kanilang mga sinaunang espiritu. Nanlaki ang mga mata ni Wallet. Lumunok siya upang maginhawahan ang kanyang tuyong lalamunan at sinabing, "Iyan ang 81 makalangit na kapighatsyang celestial. 81 kapighatsyang langit na may kataas-taasang langit. Ang pinaka-nakakatakot na kapigatian sa lahat." Ayon sa alamat, ang cultivator ay kailangang dumaan sa Violet Thunderstruck, All Heavens Thunderstruck, at Chaos Thunderstruck. Ang tatlong malalakas na pagtama ng kulog na iyon ay kilala rin bilang mga ninuno ng lahat ng kulog. Ang Violet Thunderstruck ang kumakatawan sa mga patakaran ng langit at lupa at namamahala sa tunay na sining ng pagpatay sa primordial chaos.
Ang All Heavens Thunderstruck ay magpaparusa sa mga kasalanan ng napakaraming nilalang, at nauugnay sa tunay na sining ng pagkawasak. Tungkol naman sa Chaos Thunderstruck, ito ay kilala bilang ang unang kulog na tumama sa langit at lupa. Isang tipak ng chaotic energy na may kakayahang kontrahin ang libu-libong enerhiya ng langit-lupa at napakaraming banal na kakayahan. Ito ay hindi nakikita at walang kulay. Taglay nito ang kakayahang sunugin ang kaluluwa at kalawangin ang laman, na kahit ang mga celestial na nilalang ay mahihirapang labanan. Natulala si Carson. Ang tanging nagawa niya ay tumango. Pagkatapos ay nakita niya ang isang banal na figure na naglalakad palabas ng kaguluhan at sinabi ng may takot. Siguro nga, nagsimulang hamampas ang kulay lila na banal na kulog mula sa madilim at mabigat na ulap. Kapal ito ng gilingang bato. Binubuo ng banal na kulog ang aura ng mga tuntunin ng pagkawasak. Sinira nito ang ilang mga puwang. Sapat ang lakas ng aura upang takutin ang lahat ng mga cultivator. Napansin ni Severin, na binago ang kanyang inner world tungo sa Small Thousand Worlds, ang pagdating ng tribulation. Mabilis niyang tinapos ang kanyang enlightenment, tumayo, at lumipad sa kalangitan. Matinding tinamaan ng lila na kulog ang katawan ni Severin at nagpakawalan ng isang tunog ng kalansing ng metal. Napasinghap si Severin sa sakit. Sa sandaling pumasok ang Violet Thunderstruck sa katawan ni Severin, pakiramdam niya ay nasa matinding sakit ang kanyang katawan. Kakaiba ito dahil ang kanyang katawan ay kasing lakas at kasing tigas ng isang celestial weapon. Ito pa lang ang unang kulog ng kapigatian at napakalakas na nito. Nabigla si Severin. Hindi niya ipinagmalaki ang sarili at mabilis na ginamit ang kapangyarihan ng parusa mula sa maliliit na libong mundo upang makabawi at kinuha rin ang Oculus Blade. Agad na sumabog ang isang malakas na enerhiya ng espada mula sa katawan ni Severin. Ang espada ay biglang tumilapon at nagdulot ng gulo sa kalangitan. Ang nakapalibot na espasyo ay nanginig ng husto na parang malapit na itong mabasag. Maaaring naramdaman ng tribulation na lalaban si Severin. Ang maitim na ulap sa Nine Heaven ay nagsimulang umugang ng walang tigil. Ang aura ay patuloy na lumakas, tulad ng pag-aalboroto ni Severin sa Diyos at nais ng Diyos na parusahan si Severin sa pamamagitan ng pagpatay dito. Gayunpaman, si Severin ay hindi isang taong nakatayo at nanonood. Hawak ang Oculus Blade sa kanyang kamay, ipinasok niya ang kapangyarihan ng parusa na hindi niya pamilyar sa espada, at pinataas ang kanyang aura sa pinakamataas na antas. Pagkalipas ng isang segundo, ang pangalawang suntok ng Violet Thunderstruck ay bumagsak. Ito ay nagtataglay ng pinakamataas na kadakilaan na hinaluan ng presyon ng langit at lupa na walang awang dumurog sa ilang milya ng kawalan. Nang makita iyon, pinaikit ni Severin ang kanyang mga mata at isang kislap ng lamig ang lumitaw sa kanyang mga mata. Kasabay nito, iniwas niya ang espada patungo sa kalangitan. Isang nakasisilaw na sinag ng espada ang nabuo. Patayin. Ang boses ay parang puot ng isang Diyos sa langit. Nagdulot ito ng paglutang ng mga prinsipyo, pagyelo ng espasyo-oras dahil ang kamahalan nito ay hindi may kakaila. Kasabay ng boses, ang sinag ng espada ay tumagos sa kawalan at walang awang tinamaan ang Violet Thunderstruck. Lumikha ito ng isang malakas na tunog. Ang shockwave ng pagsabog ay nagpatag sa lupain ng ilang milya. Sa kabutihang palad, ang lugar na naganap ang tribulation ay sa sinaunang Icefield. Ang Forbidden Zone of Life kung saan walang natagpo ang buhay na nilalang. Gayunpaman, ang pinsalang dulot ng sinaunang Icefield ay malubha. Hindi mabilang na mga glacier ang natunaw dahil sa heatwave at sumangga at naging singaw ng tubig. Matapos magpumigla sa pangalawang banal na Thunderstruck, mabilis na kumuha si Severin ng ilang 9th grade recovering alchemical pills at kinain ang mga ito. Kalaunan, mahigpit niyang hinawakan ang Oculus Blade. Bago pa niya matapos ang pagsipsip ng mga alchemical pills, bumagsak na ang ikatlong banal na Thunderstruck. Habang nakatingin sa nagngangalit na banal na kulog, hindi nang ahas si Severin na gumalaw pa. Dali-dali niyang itinaas ang Oculus Blade upang lumaban. Muli, nakalusot siya. Gayunpaman, nabigla si Severin nang malaman na nawawalan na ng kinang ang Oculus Blade at may mga bitek sa ibabaw ng espada matapos ipagtanggol ang tatlong banal na kulog. Ang Oculus Blade ay isang level 5 protective divine weapon. Ang Oculus Blade ay isa lamang level 5 protective divine weapon at hindi isang tunay na celestial weapon, kung tutuusin.
Bumantong hininga si Severin. Hindi niya nakalimutan na nasa kalagitnaan siya ng isang kapigatian kaya hindi siya naglakas loob na mag-isip ng labis. Mabuti na lang at mayroon pa siyang 4 na piraso ng banal na ginto, kaya sabay-sabay niyang inilabas ang lahat ng ito. Habang ang maitim na ulap ay bumubuo ng pang-4 na Violet Thunderstruck, si Severin ay mukhang determinado at bumulong. Ito ay isang magandang pagkakataon para palakasin ang aking mga armas. Isang apoy ang lumitaw sa kanyang palad. Ito ay nagliliyab at binubuo ng mga patakaran ng apoy. Pagkatapos nito, mabilis niyang kinuha ang Rainbow Divine Gold, Dragon Stripe Divine Gold, Lotus Purple Gold, at Nine Nether Divine Gold. Lahat ng banal na ginto ay lumitaw sa mundo. Ang mga penomeno ay tiyak na lilito. Dahil si Severin ay dumaranas ng kapigatian, ang mga penomeno ay pinigilan ng langit at lupa. Inilagay niya ang banal na ginto sa espiritual na apoy sa kanyang palad at mabilis na gumawa ng mga senyales upang pagsamahin ang banal na ginto. Sa oras na iyon ay dumating ang ika-4 na Violet Thunderstruck na tumama. Naramdaman ito ni Severin. Sa isang pag-iisip, kinontrol niya ang pagoda ng Green Emperor upang lumipat sa tuktok ng kanyang ulo upang protektahan siya. Sa sandaling ang Violet Thunderstruck at ang pagoda ng Green Emperor ay nagdikit at nagbanggaan, ang pagoda ng Green Emperor ay muntik nang sumabog. Mabuti na lang at mabilis na nakapagpakilo si Severin ng malaking lakas ng langit at lupa mula sa maliliit na libong mundo upang maiwasan ang pagsabog ng pagoda. Matapos malampasan ang ika-4 na atake, itinaas ni Severin ang kanyang kamay at nag-spell. Ang kanyang banal na isipan ay bumalot sa likidong banal na ginto at lumapit sa Oculus Blade upang sumanib sa Oculus Blade. Samantala, ang mga daliri ni Severin ay abala sa paggalaw na parang sumasayaw upang gumuhit ngunit sa katunayan, siya ay gumuguhit ng mga spell ng mga patakaran. Hindi tulad ng isang espiritual na sandata, walang ranggo para sa celestial weapon dahil ang bawat celestial weapon ay nagtataglay ng kataas-taasang kapangyarihan. Ang pinakamahinang kapangyarihan ay maaaring sum-iron ng mga bituin at mabasag ang buwan. Habang ang pinakamakapangyarihang kapangyarihan ay maaaring sum-iron ng langit at lupa. Lahat ay nakasalalay sa kung gaano kalakas ang gumagamit. Samantala, gagamitin din ng Celestial ang Celestial Weapon bilang isang sisidlan upang magdala ng bahagi ng mga prinsipyo at mga panuntunan ng langit at lupa. Bagamat walang ranggo para sa Celestial Weapon, mas maraming patakaran ng langit at lupa ang nakaukit sa sandata, mas malakas ang Celestial Weapon. Ang isang celestial weapon na mayroon lamang isang prinsipyo ay tiyak na hindi kasing lakas ng celestial weapon na may 3,000 makapangyarihang prinsipyo. Bagamat pareho silang celestial weapon at magkatulad ang mga kapangyarihan, ang isa na may mas maraming prinsipyo ay itinuturing na mas malakas kaysa sa isa. Mula sa alaala ng Green Emperor, ang celestial weapon na may 3,000 makapangyarihang prinsipyo ay tinatawag na Ultimate Celestial Weapon. Isang sandata na ilulunok at isasakripisyo ng bawat hari sa langit ang lahat para lamang makuha. Sa tulong ng maliliit na libong mundo, sandali lamang ang iginugol ni Severin upang mayukit ang 3,000 makapangyarihang prinsipyo sa talon ng Oculus. Pagkatapos nito, hinubog niya ang kanyang mga daliri na hugis kuko upang ilipat ang napakalaking kapangyarihan ng langit at lupa patungo sa talon ng Oculus. Tara na. Pagkalipas ng isang segundo, ang 5 talampakang haba ng espada na may 3,000 makapangyarihang prinsipyo ay kumikinang sa banal na liwanag. Ang kalangitan ay napuno ng walang kamatayang nagniningning na banal na liwanag na nagliwanag sa 9 na langit at lupa. Binubuo ito ng walang katapusang espada at ang aura na iyon lamang ay sapat na upang magdulot ng malaking presyon upang sakupin ang sinumang kalahating immortal. Sa sandaling nabuo ang celestial na sandata, dumagundong ng napakalakas ang kulog na nagsimulang manginig ang langit at lupa. Bigla, naramdaman ni Severin na parang isang nakakatakot at di nakikitang kapangyarihan ang pumupuntirya sa kanya at nagbigay sa kanya ng isang nakakatakot na pakiramdam. Gayunpaman, nawala ang pakiramdam matapos niyang itaboy ang kapangyarihan gamit ang kapangyarihan ng mga patakaran. Pagkatapos nito, kinuha niya ang bagong huwad na Oculus Blade at sinabing, "Napakagandang sandatang celestial. Ang isang sandatang celestial ay espiritual." Nang maramdaman nito ang masayang pakiramdam ni Severin, ang talon ay kumikinang na may mga banal na liwanag at napapalibutan ng magulong enerhiya. Sa wakas, ang magulong enerhiya ay naging salita, Oculus Blade,
at nakaukit sa sandata. Nang makita iyon, labis na natuwa si Severin habang mahigpit niya itong hinawakan sa kanyang kamay. Gagamitin ko ang 81 makalangit na kapighatsang celestial para palakasin ka ngayon. Pagkatapos noon, tumangala si Severin sa makapal at madilim na mga ulap. Ang kanyang mga mata ay kumikinang na hindi katulad ng dati. Whoosh! Isang mabilis na tunog ng sipol ang umalangaw-ngaw ng malakas. Isang aura ng espada mula sa Oculus Blade ang pumutol at lumipad patungo sa kalangitan, binasag ang kawalan sa daan. Kasabay nito, ang ikalimang Violet Thunderstruck ay dumating na tumatama. Ang nakabibinging ugong ay parang tunog ng tambol ng digmaan. Ang hangin sa sinaunang ice field ay kumikislap sa maliwanag na kuryente dahil sa epekto ng singaw mula sa Violet Thunderstruck. Hindi masyadong malayo, tumingin si Carson sa kalangitan at naramdaman ang isang maikling kuryenteng kumikiliti sa kanyang balat. Agad, nanigas ang kanyang buong katawan. Nang mapansin ito, nanginig si Carson at mukhang gulat na gulat. Ito pa lang ang panglimang Violet Thunderstruck. Makakarating kaya si Severin o hindi? Isang tanong na pinagdudahan ni Carson. Ang kapigatian sa langit ay napakasama at nakakatakot na kahit si Carson, na isang kalahating immortal, ay nakaramdam ng takot at ang kanyang kaluluwa ay nanginig nang tumingin siya sa Violet Thunderstruck. Pinunasan ni Wallet ang pawis sa kanyang noo at mamulong. Si Severin ay talagang isang mabuting huwaran para sa lahat ng mga cultivator sa kanyang henerasyon. Pinandi niya ang sarili niyang celestial weapon noong dumaraan siya sa tribulation upang maging celestial. Bago pa man tumama ang susunod na kulog, sinamantala ni Severin ang pagkakataong pagsamahin ang mga banal na ginto sa Oculus Blade upang muling pandayin ang isang bagong-bagong Oculus Blade. Ang aura lamang ng 3,000 makapangyarihang prinsipyo na inilalabas mula sa Oculus Blade ay natakot si Wallet at nagpabilis ng tibok ng kanyang puso. Pakiramdam niya ay isang tama mula sa celestial weapon lamang ang kailangan upang patayin siya. Lalo na ang magulong enerhiya na inilalabas mula sa Oculus Blade. Napakalakas ng presyon na dinurog nito ang lupa. Nagsimulang damaloy palabas ang lava dahil sa bigat na katulad ng bigat ng walang hanggang banal na bundok. Sa sandaling iyon, nainggit si Wallet kay Severin at umaasang maging katulad niya balang araw. Gayunpaman, alam niyang walang katiyakan kung makakaligtas si Severin sa tribulation kaya hindi siya dapat maging masaya ngayon. Habang patuloy siyang nagmamanman, ang ikalimang Violet Thunderstruck na tumatama mula sa madilim na ulap ay bumangga sa maliwanag na sinag ng espada at sumabog. Ang nakakatakot na shockwave ay kumalat mula sa kalangitan patungo sa lahat ng dako. Nawala ang mga kulay ng langit at lupa, nanginig ang lupa at nabasag ang kalawakan. Napakalakas ng aura kaya hindi nang ahas si Wallet na sumugal. Mabilis siyang bumuo ng ilang patong ng mga espiritual na pananggalang na kalasag at naglagay ng isang nagtatanggol na espiritual na kayamanan sa ibabaw ng kanyang ulo upang protektahan siya mula sa shockwave. Gayunpaman, ang espiritual na kayamanan ay labis na tinamaan dahil sa nakakatakot na shockwave. Sa loob ng ilang sandali, ang liwanag ng sandata ay lumabo at naging isang espiritual na sandata. Dinurog nito ang puso ni Wallet. Noon lamang, si Severin ay napuno ng determinasyon at diwa ng pakikipaglaban. Sumigaw siya ng may matatag na tono at nakuha ang atensyon ni Wallet. Isa lang itong kapigatian at sa tingin mo ay mapipigilan mo akong maging celestial. Isang biro. Hawak ang Oculus Blade, dinurog ni Severin ang isang Violet Thunderstruck. Punong-puno siya ng diwa ng pakikipaglaban. Ang banal na liwanag ng 3,000 tuntunin ay nagliliwanag sa kanyang katawan, na nagpapamukha sa kanya bilang isang walang takot na Divine General. Marahil ang sinabi ni Severin ang nagpagalit sa tribulation. Dumagundong ang kulog at ang aura ng pagkawasak ay lumakas na kayang punatin ang langit at lupa. Habang nakatingin sa lila at pulang ilaw na kumikislap sa madilim na ulap, dinilaan ni Severin ang kanyang bibig at nasa sabik na sinabi. Ang ika-6 na kulog ay ang All Heavens Thunderstruck. Ang mga taong nagagalit at hindi gumagalang sa mga Diyos ay hinahatulan ng pinakamataas na parusa at ang parusa ay nauugnay sa mga prinsipyo ng pagkawasak. Ang All Heavens Thunderstruck ay napakalakas at kung ang isang celestial ay hindi gagawa ng karagdagang pag-iingat, maaari siyang masaktan ng kulog. Sa kabilang banda, sa halip na matakot, si Severin ay talagang natuwa nang makita ang All Heavens Thunderstruck na susunod na tatama. Tumalon siya sa kalangitan,
tumingin sa kumikinang na Oculus Blade at Bamulong. Ngayon ang unang araw na naging isang celestial weapon ang Oculus Blade. Pulalakasan ko ito gamit ang Tribulation. Narinig ng espiritual na celestial weapon ang sinabi ni Severin at nagsimulang manginig at magpakawala ng isang sipol. Kasunod nito, inihagis ni Severin ang Oculus Blade. Nagsimula itong magliwanag at lumipad patungo sa madilim na ulap. Umugang at dumagundong ang kulog na parang mayroong isang epikong labanan ng dalawang celestial na nagpapakilos sa ulap at lumilikha ng malakas na hangin. Kumikidlat sa lahat ng dako. Si Severin, na nakalutang at nakatalikod ang kamay, ay tumingin sa kanyang kumikinang na Oculus Blade ng may pananabik at kagalakan. Bagamat muling pinandi niya ang Oculus Blade pagkatapos niyang maging celestial, ang Oculus Blade ay talagang nagiging isang celestial weapon na ngayon. Gamit ang 10 banal na ginto at pag-uukit ng 3,000 makapangyarihang prinsipyo, ang Oculus Blade ay agad na na-upgrade sa isang celestial weapon na halos kasing lakas ng Ultimate Celestial Weapon. Kung may isang Celestial King na naroon para makita ito, malaki ang posibilidad na gagawin niya ang lahat para nakawin ito kay Severin. Oo, walang ranggo para sa Celestial Weapon at ang kanilang mga kapangyarihan ay halos magkapareho. Gayunpaman, dahil sa mas maraming prinsipyong nakaukit sa armas, nakatulong ito upang mapataas ang kapangyarihan ng Celestial. Lalo na ang Ultimate Celestial Weapon. Bawat isa sa kanila ay may kakayahang sirain ang langit at lupa. Nang marating ng may-ari ng sandata ang ganap na antas, madaling makatawid ang ilog ng panahon ayon sa kanyang naisin. Sa pinakamataas na kapangyarihan, maaari nitong putulin ang timeline ng nakaraan, kasalukuyan, at hinaharap ng isang Celestial King. Habang patuloy na tinatamaan ng All Heavens Thunderstruck ang Oculus Blade, lumakas ang aura ng Oculus Blade at ang marka ng 3 Mighty Principles ay nagliwanag ng maliwanag. Ngumiti si Severin, tiningnan ang kanyang katawan na kasing lakas ng isang celestial weapon, at sumugod sa Tribulation. Plano niyang palakasin din ang kanyang katawan gamit ang Tribulation. Ang kanyang lakas ng pangangatawan ay palaging isa sa kanyang pinakamalakas na punto at hahayaan niya itong maging ganoon pagkatapos niyang maging isang celestial. Gamit ang Hidden Divine Technique na kanyang nilikha, mayroong isang clone ng kanyang primal spirit sa bawat meridian sa kanyang katawan. Ang bawat clone ay isang replika ng kanyang katawan na may dugo at enerhiya. Dahil ang All Heavens Thunderstruck ay isa sa mga ninuno ng lahat ng kulog, magdudulot ito ng malaking benepisyo para kay Severin kung magagawa niyang makuha ang kapangyarihan sa kanyang katawan. Kaya, hindi niya hahayaang lumipas ang pagkakataong ito. Sa sandaling sumugod siya sa kulog, malinaw na naramdaman ng kanyang banal na pandaman na ang nakapalibot na langit at lupa ay nagsimulang maging marahas. Ang All Heavens Thunderstruck ay tumama sa kanya at tumama sa kanya. Binubuo ito ng aura ng mga patakaran ng pagkawasak at napakalakas. Mabilis nitong hiniwa ang katawan ni Severin at lumikha ng maraming sugat. Tiniis ni Severin ang matinding sakit mula sa mga sugat. Lumilipad ang kanyang buhok. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang kamao at hinampas ang kulog. Sa sandaling iyon, nagsimulang kumislap ang madilim na ulap, at ang mga dumadagandong na pagsabog ay lumitaw ng walang tigil. Habang nakikipaglaban siya kasama ang Oculus Blade, ginamit niya ang natitirang kapangyarihan ng All Heavens Thunderstruck upang muling buuin ang kanyang katawan sa pamamagitan ng pagsipsip ng kapangyarihan at pagpapalawak ng kanyang pag-unawa sa mga prinsipyo ng kulog. Maya-maya, hinihingal ng husto si Severin at ang kanyang katawan ay natatakpan ng dugo. Pinaikit niya ang kanyang mga mata at tumingin sa ulap. Nabubuo na ang huling kulog. Kumislap ang kulay abong liwanag. Hindi mabilang na kapangyarihan ng langit at lupa ang nagtipon sa gitna ng ulap. Mahigpit na hinawakan ni Severin ang kanyang mga kamao at mukhang determinado. Sa tingin ko ang huling kulog na tumama ay ang Chaos Thunderstruck. Chaos Thunderstruck. Ito ang unang pagtama ng kulog sa mundong ito. Kasing bigat lang ng enerhiya ng langit lupa ang pagtama ng kulog. Kaya nitong sunugin ang sinaunang espiritu at magparamdam sa iyo ng sakit na parang kinakayod ang iyong buto at sinusunog ang iyong kaluluwa. Maaari rin itong magdulot ng pinakamasamang bangungot. Ang isang pagtama ng kulog ay nagtataglay ng lahat ng uri ng misteryoso at mapanganib na kakayahan. Isang tama lang nito ay papatay na sa isang celestial. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Severin na mataas ang tingin sa kanya ng Tribulation.
Ang huling pagtama na siyang Chaos Thunderstruck ay nakapagpakilos ng kapangyarihan ng langit at lupa mula sa kawalan. Gayunpaman, inihanda na rin niya ang kanyang sarili. Matapos siyang maging isang celestial, ang kanyang pangangatawan ay kasing lakas ng isang celestial weapon. Ang bawat universo sa kanyang selda ay may nakasulat na 3,000 makapangyarihang prinsipyo at halos kapareho ng 3,000 mundo na tinatawag ng mga monghe mula sa West Region. Bukod pa rito, ang inner world ni Severin ay umunlad sa Small Thousand World matapos siyang maging isang celestial. Lumaki ang River of Time at mas marami siyang napakilos na kapangyarihan ng langit at lupa kumpara sa normal na celestial. Ang Oculus Blade ay no-upgrade sa isang ultimate celestial weapon na may kakayahang punatin ang sky soil at durugan ang kawalan. Gaano man kalakas ang Chaos Thunderstruck, may kumpiyansa si Severin na mabuhay dito. Ang nakakatakot na kapangyarihan ng langit at lupa sa kanyang katawan ay nabago sa Oculus Blade. Lumitaw ang 3,000 makapangyarihang prinsipyo. Umiikot sa katawan ni Severin habang kumikinang sa hindi mabilang na banal na liwanag. Sa sandaling iyon, si Severin ay nagmukhang isang Diyos ng tagalikha na may ganap na kontrol sa mundo. Isang landas ng espasyo-oras ang lumitaw sa ilalim ng mga paa ni Severin at nabago sa isang gininto ang kulay na banal na landas. Ang aura ng landas ay madaling pumatay ng isang kalahating immortal. Habang tinitipon ni Severin ang kanyang mana upang umatake gamit ang pinakamalakas na atake pagkatapos niyang maging isang celestial, ang Chaos Thunderstruck ay nakumpleto at nataman. Ito ay kasing kapal ng radius ng millstone. Walang hugis at di nakikitang kulog ang tumama mula sa kalangitan. Ang espasyo at oras ay nabasag dahil parang nagyelo ang oras. Isang nakakatakot na aura ang sumugod kay Severin. Saan man tumama ang kulog, ang enerhiya ng lupa mula sa langit ay nagsimulang sumabog mula sa nawasak na kawalan at naging sanhi ng pag-ugoy at panginginig ng ilog ng panahon. Nakita ni Severin ang paparating na kulog. Alam niya kung gaano ito kaseryoso at tinatrato ito ng may lubos na pag-iingat. Humakbang siya gamit ang kanyang mga paa upang ilunsad ang sarili na parang isang rocket at sumugod sa tumama na kulog. Kasabay nito, nagpakawala ang Oculus Blade ng isang kumikinang na liwanag kung saan lumipad ang isang kahangahangang sinag ng espada. Ang sinag ng espada ay nasa unahan ni Severin at siya ang unang bumangga sa Chaos Thunderstruck. Ilang segundo lamang bago sinira ng kulog ang sinag ng espada, binasag ang sinag ng espada sa hindi mabilang na piraso. Patuloy na tumungo ang Chaos Thunderstruck kay Severin at tinamaan siya. Pinunit ng nakakatakot na kapangyarihan ang katawan ni Severin. Ang dugo ni Severin ay tumalsik na parang ambon. Ang walang hugis, hindi nakikita, at walang lasang kulog ay sumabog. Isang apoy ang nagsimulang magliyab sa primal spirit ni Severin sa kanyang itaas na energy core. Ang kanyang organ ay nasunog at naging abo at ang kanyang mga paa at kamay ay nanghina. Ang maraming taon ng pagsasanay ay naging wala sa sandaling iyon. Ang kanyang sinaunang espiritu ay matagal nang naging espiritu ng araw. Kahit ang protective divine weapon ay hindi ito kayang saktan. Gayunpaman, nakakaramdam ito ng sakit na parang mga karayom na tumutusok dahil sa apoy mula sa Chaos Thunderstruck. Bago pa man makareact si Severin, isang malakas na hangin ang nagsimulang umihip mula sa kanyang kaluluwa. Dumaan ang hangin sa bawat organo sa kanyang katawan, sa kanyang energy core, at sa kanyang mga meridian. Nilamon nito ang kanyang buto at laman at sinira ang kanyang kaluluwa. Pagkatapos ay sinimulang lumunin ng kulog ang ambon ng dugo mula sa pag-atake. Siniguradong mabubura ang anumang ebidensya na si Severin ay dating umiral sa mundong ito. Sa lupa, patuloy na sinusubaybayan ni Carson si Severin habang dumadaan sa tribulation. Nang makita niya ang nangyayari, mukhang natakot siya at may masamang kutob. Nabigo ba si Severin na makaligtas sa kapigatian? Naisip niya. Umiling siya at sinabing, imposible yan. May kapangyarihan na si Severin bilang isang kalahating immortal bago pa man siya naging kalahating immortal. Ang kapangyarihan ng kanyang pangangatawan at solar spirit ay higit na nakahihigit sa ating lahat. Pagkalipas ng isang segundo, ang mabangis na ungol ni Severin ay umalingaw mula sa mga gumugulong na maitim na ulap. Basagin mo. Sa ilalim ng matinding sakit, galit na umungol si Severin at muling binuo ang kanyang katawan. Sa loob ng ilang sandali, isang bagong katawan ang lumitaw.
3,000 makapangyarihang prinsipyo ang kumikinang ng maliwanag at walang hanggan sa bagong katawan na parang isang nakakatakot at makalangit na kapangyarihan ang idinagdag sa katawan. Gumamit siya ng napakalaking kapangyarihan ng langit at lupa upang sirain ang natitirang Chaos Thunder na tinamaan sa kanyang katawan. Ang Solar Spirit sa itaas na Energy Core ay kumikinang ng maliwanag. Ang matayog na aura ay mukhang banal. Nagniningning ang mga organo ni Severin sa mga kulay bahaghari. Ang diwa ng langit at lupa at ang 5 elemento ay dumadaloy sa kalamnan at buto upang bigyan sila ng liwanag. Ang kanyang 6 na bituka ay kumikinang din ng banal na liwanag. Ang langit at banal na liwanag ay maringal at kapansin-pansin. Ang kanyang mga paa at kamay ay konektado sa landas ng langit at lupa upang palagi siyang magkaroon ng supply ng langit at lupa. Sa sandaling natapos ng kanyang katawan ang muling pagtatayo, ang aura kay Severin ay lalong lumakas. Ang maringal at makalangit na kapangyarihan ay nagbigay ng malaking presyon at pinigilan si Blue Realm. Nang idilat niya ang kanyang mga mata, ang gininto ang banal na liwanag ay sumikat sa langit at agad na napunit at nilipol ang maraming milya ng madilim na ulap sa kalangitan. Ang kanyang mga mata ay binubuo ng sansinukob na nilikha ng 3,000 mga patakaran upang magbigay ng walang katapusang buhay. Pinunit ng mga gininto ang mata ang kapigatian. Ang natitirang kapangyarihan ay hindi nawala at binatikos ang ilog ng panahon sa kawalan, na lumilikha ng maraming alon at alon sa tubig. Matapos makaligtas sa kapigatian, si Severin ay tunay na isang celestial. Malinaw na magsisimulang lumitaw ang mga penomeno. Sa sandaling iyon, isang pintuan ang bumukas mula sa makapal na ulap. Ang lilang aura ay nilikha at kumalat sa ilang libong milya. Ang mga patakaran ay kumikinang sa makulay na banal na liwanag. Ang mga patakaran ng langit at lupa ay sumikat sa lupa at nagpalaki sa lahat ng buhay na nilalang at halaman sa mundo. Parang nagdiriwang at nagagalak ang langit at lupa para kay Severin. Ang mga buhay na nilalang ay nagsimulang yumoko bilang paggalang sa kanya. Ang bawat cultivator sa Blue Realm, anuman ang kanilang mga yugto, ay tumingin sa langit upang makita ang mga penomeno matapos ang isang tao ay maging isang celestial. Sa kuweba ng Grundy Uno Sacred Land, nakatingin si Adrian sa lilang aura sa langit at naramdaman ang malakas na presyon ng langit at lupa na pumipigil sa kanya. Siya ay labis na natuwa at may malaking ngiti sa kanyang mukha. Hahaha, kahit ang Diyos ay kakampi natin. Sa wakas ay naging isang celestial na si Severin. Habang dumaranas si Severin ng kapigatian, nakatanggap si Adrian ng mensahe mula kina Carson at Wallet na nagpapalam sa kanya tungkol sa balita. Sa nakalipas na 6 na buwan, ang Primordial Sacred Land ay naglunsad ng ilang malalakas na pag-atake. Maraming kalahating immortal ang namatay sa labanan. Maging si Adrian ay nasaktan. Lahat ay nawawalan ng pag-asa na manalo at iniisip na hindi maganda ang kinabukasan. Total, hindi sumali ang mga ninuno sa labanan. Tanging ang mga halimaw na kalansay lamang ang nagpapahirap sa lahat. Hindi nila inakala na matatalo nila ang Anstora at lahat sila ay may mga negatibong iniisip. Ngayon na si Severin ay naging isang celestial, pinalakas nito ang moral ng lahat at nadagdagan ang kanilang kumpiyansa. Mabilis na ipinaalam ni Adrian sa kanyang mga kakampi ang magandang balitang ito. Sa panloob na bahagi ng Primordial Sacred Land, nakaupo si Anstora sa gitna ng 7 Stars Upside Down Formation, kinokolekta ang enerhiya at dugo ng langit at lupa, at naghahanda upang kontrolin ang Blue Realm. Sa buong panahon, nakakaramdam siya ng kuryosidad kung sino ang maaaring matagumpay na maging celestial sa kanyang plano. Dahil sa kawalang tatag ng ilog ng panahon, kahit ang isang tunay na celestial na tulad niya ay hindi masabi dahil ang lihim ng langit ay hindi ipinapakita. Ngayon na si Severin ay matagumpay na naging celestial at ang langit at lupa ay nagdiriwang, ang mga lihim ng langit ay nagsimulang magpakita muli. Ginamit ni Anstora ang kanyang malakas na banal na pandama upang sabihin ang impormasyon ng bagong silang na celestial, kabilang ang kanyang lokasyon at ang kanyang pagkakakilanlan. Kaya ikaw pala. Nagalit ng husto si Anstora at naging paus ang kanyang boses nang malaman niyang si Severin pala ang naging celestial. Isang malamig na simoy ng hangin ang lumabas mula sa kanyang katawan. Tumayo siya. Sa isang pag-iisip, pinunit niya ang kawalan at naglaho mula sa kanyang kinaroroonan. Sa tingin mo ba ay masisira mo ang planong matagal ko ng pinaplano habang nagtatago sa sinaunang yelo? Ipinapangako ko,
Papatayin kita ngayon.